So yun ang mga ka-studio. Ayan, for today's vlog ay nais ko po sa inyo i-share or bago ko nga kung nga pala iumpisahan yung aking pag-voice over ay pasensyahan nyo na mga ka-studio yung mapapanood ay medyo blurred. O yan, kasi yung video na yan ay kuha yan kami ay nag-video call ng aking friend na si Daisy Dolmaso. So yan, sa video na yan ay napapakita dyan yung kung saan nag-work o nagtatrabaho. Yan po yung hanap buhay ng aking friend na si Daisy doon sa ibang bansa. Ayan. So, yan na siya. Ayan. Diba? Napakaganda. So, dyan, yung trabaho niya sa bawat araw, maglilinis, magluluto, maglalaba. Ayan. So, to make it short, all around siya dyan. Siya lang mag-isa dyan sa bahay na yan. So, bago ko pa nga masimulan yung aking, o maipapatuloy yung aking pagkukwento ng kanyang buhay. Ayan. Yun yung buhay niya dyan bilang OFW. Meron yan siyang iniiwan na dalawang mga anak dito sa Pilipinas. Ayan. Hindi ko masabi kung single parent siya or solo parent siya. Basta siya yung nagpapaaral sa dalawang ng mga anak. Kabog kayong mga ka-studio kasi proud ako sa kanya kasi napapaaral niya yung mga anak niya dito sa Pilipinas sa isang private school. Tapos yung mga anak niya masisipag mag-aral. Ayan, katunayan yung mga anak niya is yung panganay niya mag-graduate na sa K-12. Ayan, malapit ng college. Ayan. So, ayan, todo kayod siya kasi para sa pag-aaral ng mga anak niya. Kasi hindi daw siya tinutulungan ng asawa niya. So, ayun na nga, sabi ko sa kanya, bakit naman pumapayag ka na suluhin mo lahat ng mga gastusin, lalo na sa pag-aaral. Ayan. So, ayun, desisyon niya yun. So, wala na akong magagawa. O sige, desisyon niya yun, mga ka-friends. So, be it. So, ayan na siya. Nagpapaganda daw muna siya, mga ka-studio.
So ayan na, maganda na siya lalo mga ka-studio, 'di ba? Yan, ang ganda na ng inyong lola. So yan, pa-post-post pa nga siya. Sige lang. Pak, yan. Yan, sabi niya, ang flawless ko talaga. Yan. Wala na daw 4. Sabi niya, wala na daw siyang 4. 5 na lang. So yan, sige. Maganda talaga siya. So yan, sabi niya, pahingain daw muna niya mga paa niya kasi wala sila mga amo niya diyan. Sabi ko, sige. Samantalahin mo na yung pagkakataon. Pahinga ka muna diyan. Tapos yan, nagumpisa na po siyang mag-emote. So yan, sabi niya, tingnan mo nga kung tama ba talaga ang hati. Sabi ko, oo, ang ganda na. So yan, sabi, happy-happy na siya dyan, relax-relax. Yan, feel ko naman talaga yung kanyang nafe-feel mga ka-studio kasi dumaan din ako bilang isang kasama sa bahay o kasambahay. Ayan, so sabi niya nagugutom daw muna siya. So ayan, nag-open cam na ako. Sabi niya, kain mo na ako. So ayan, kakain na siya. So ako naman, pasimple lang ako dyan, tawa ako ng tawa, pero natatakam pala ako habang nakatingin sa kanya mga ka-studio. Char. So ayan, sabi ko, ano pong lasa ng pagkain dyan? Maanghang din ba yung mga tinapay? Yung tiyaan nila, maanghang ba? Kasi di ba, mahilig sila sa maanghang. Sabi yan ang pinaka-cupcake dito. Yan, cupcake daw yun. Parang cupcake daw dito sa Philippines. Tapos sabi ko, ano yan? Parang lasang sibuyas din. Yung tawa siya ng tawa. Sabi niya, porque ba Saudi, lahat na lang, kahit tinapay, kahit cupcake, lasang sibuyas. Sabi ko, sige, kain ka lang dyan. Tapos yan, kain siya ng kain. Tapos, yan, dinidemonstrate niya na ang dami daw pagkain niya. Hindi daw malamot yung kanyang mga amo sa mga pagkain. Ayan, may pinakita pa niya. Cupcake daw yan dito sa atin, sa Philippines. Sabi ko, hindi ba lasang cumin yan? Char. Tapos sabay, tungga-tungga siya ng tsaa. Sabi ko, sige, kain ka lang dyan ng kain para magkakalaman-laman ka man lang. Dami mong work dyan. Ayan. Tawanan lang kami ng tawanan dyan, mga ka-studio. Sige lang, kwento ka lang yan ng kwento. Ayan. Tapos sabi niya sa akin, uy, sabihin mo sa mga viewers mo na ang hirap ng work ko dito. Ayan, para sa mga anak ko. Ayan, nakapatong na naman yung paa niya. So, yun. Kain lang siya ng kain. Chicherya naman yung kanyang tinitira mga ka-studio. Ayan. Masipag naman siya. Masipag din siyang kumain. Ganyan.
Hindi lang talaga siya tabain. Sabi ko, ang ganda naman ng jeans mo. Kasi kahit lantakan mo yung mga pagkain, hindi ka tumataba. Hindi ka tulad ng iba, tulad ko. Kahit natingin lang ako sa mga pagkain, ang dami ko ng taba. Tiyan, sa tawa na naman kami. Tapos, ayan, malapit na ako nakatagilid na ako dyan, mga ka-studio sa camera kasi medyo natakam na talaga ako sa kinakain niya. Kaya hindi na ako masyadong nagpapakita para hindi halata na natatakam ako sa kanyang kinakain. So yan, sabi ko, hindi kain ka lang dyan. Kain ka lang kasi manunod lang ako sa'yo dito. So yan mga ka-studio, yan, nagpapakitang umpisa na siyang nagpakitang gilas. Yan, sabi niya. Yan, ang ganda ng uniform ko, no? Sabi niya gano'n. Sabi ko, oo nga, sige. Yan, pati yung paa niya, pinakita niya. Ang ganda daw yung medyas niya. Sabi ko, oo, ang ganda nga ng mga kasuotan mo dyan. Hindi katulad ng iba mga nakikita ko. Iba yung suot nila. Sa iyo parang hindi ano. Sabi, oo, ang puti ko na nga dito eh. Kasi hindi na nga ako nalabas. Kaso lang, ayan, nagkakabarikos na nga daw siya. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Mayroon din akong ganyan. Ayan. Dapat proud tayo. Tapos yan, pati yung tagyawat niya, pinapakita din niya. Sabi ko, ay wala naman akong ganyan. Diyan tayo talo-talo. Tapos yan, tungga-tungga lang siya dyan. Tapos ako, hindi nakatago na ako dyan kasi medyo naantok na ako baga. Kakapakinig dyan sa mga kwento ng kanyang buhay, yung kanyang storya ng kanyang buhay dyan. Ayan, ulit-ulit, sabi gano'n, namimiss niya yung mga anak niya. Sabi ko, sige lang, matatapos din yung mga sacrifice mo dyan. Ayan, makikita mo rin yung mga anak mo. So sabi ko, lagyan ko na lang siya ng music para maganda naman yung kanyang pagkukwento mga ka-studio. So bigyan ko siya ng background music habang nagkukwento siya. So hindi ko na pinaparinig sa inyo mga ka-studio kung ano yung mga pinagsasabi niya. Panoorin nyo na lang siya mga ka-studio. Ayan, diba? Pinapakita pa niya yung tiyan niya.
So yun na nga mga ka-studio, hindi niya alam, kwento siya ng kwento. Umihilik na pala ako sa kabilang linya. Ay, kuy ginoo ko. So yan, kwento lang siya ng kwento, nag-iisa na lang pala siya dyan. Nayaan ko lang siya. So yun, nag-iisip siya. So yun, hinayaan ko lang siya na maglabas ng kanyang saloobin. Ayan, so sinisilip-silip ko na lang siya dyan. Mga ka-studio na kung andyan pa ba siya. So yun, muni-muni. So yun, nagpapasalamat naman ako mga ka-studio dahil pumayag siyang ibahagi yung part ng kanyang life dyan sa Middle East. Ayan. So, maraming salamat mga ka-studio. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Irene Martinez Studio, please don't forget to click the bell all para lagi kayong updated o ma-notified kayo sa aking mga i-upload na mga videos. Ayan. So, comment down below kayo kung ano po yung mga gusto ninyong mga iba-vlog ko pa. Saan ba ako nakikita ninyo na nagugustuhan ninyo. Ayan. So, once again, maraming salamat. So, nagising na nga ako mga ka-studio. Ayan. So, nasilip ko siya. Nag-i-emote pa rin pala siya. Akala ko natapos na yung pag-i-emote niya. So, yaan lang natin siya kasi part yan ng buhay, ang pag-i-emote. Sige lang. Habang tayo nabubuhay, may comedy, may drama yung ating life. Bye!